So karon magpalit kog bugas, palitan ta mog bugas ha. Sa hirap ng buhay. Yan lang, sir. O baka may sabihin ka pa, sabihin mo na. Matulungan ako para matulungan ko rin yung mama ko na naghirap din sila sa Cagayan. May dalawa akong kapatid na nabali. Dahil sa wala rin kinakain kasi maaga rin kami. Walang ama eh. May kapatid ka rin baliw. Ginasuportahan ni mama sa Juanil Salvador. Kinuhaan niya ng gamot para lang hindi mag-biodentist, sir. Ah. Ano? Ayan, magandang hapon po. So ito nga, yung team natin ay basa po sa ulan. Ayan, pati ako basang-basa na. Ayun no. Puntahan natin yung yung vlog natin nga yung asawa niya sinunog. Puntahan po natin ngayon kasi kausapin ko si ate about dun sa mga sinasabi niya. Kausapin ko si ate na tama muna yung laging nagbibintang kasi wala pa man siyang kasiguraduhan na yun talaga ang pumatay sa kanyang asawa at sinunog. Sabi niya, sinunog daw ng amo niya. So kausapin ko muna na itigil muna yon para wala na pong gulo. So ang i-concentrate natin ngayon yung buhay nila, kung ano yung buhay nila ngayon. So nagdala ako ng isda. Buwan na rin. Yan, nagdala ako ng isda para makaano sila. Kasi hindi naman, ngayong araw kasi hindi sarang schedule dito. Eh, galing kami doon sa kabila. So sabi ko, dadaanan ko muna. Baka walang ulam sila na isda. Kasi wala naman silang pambili. So bumili ako ng isda. So puntahan natin ngayon. At ngayon, makita ninyo po, kasi ulan. So ipakita ko sa inyo. Tagos-tagos yung ulan sa bahay nila. So kasama natin yung mga, yan, may mga sakit SARS. Yan. Ito din isa, tulo. So let's go. So ito yung simbahan nila guys. So nanghingi nga po sa atin po ng pangbubong daw. So sabi ko naman, nanghingi sila ng donation. Kay pang daw, simbahan nila ito eh. Katoliko din ito. Wala kasi, nanghingi sila sa atin eh. Kaso wala pa tayong pambigay. So na yung bahay nila oh. So ngayon, ulan po. Masaksihan niyo po ngayon. Kasi ulan. So yan. Yung GCash number po natin nasa baba lang po sa comment section. So yan po yung bahay nila. Ayan o. Puntahan po natin. Dili na anak. So ayan. Ayo! 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 Te! Oh. Basa taon mo sa ulan, oy. Ayan. Asan man sa ano? Ayan. Ay, ng bata, oh. Bless kuya, bless. Bless kuya, bless. Bless kuya. Dali. Oh, bless kuya ha. Pasubuutan kayo, oy. Oh. Bless. Bless mong gamay, be. Bless gamay, be. Basti, ay, mapil sa atin yung bless. Ako'y mga bless po sa ako. Lain mapag-bless na. So ate, lingko sa ate. Ni hapit mi dire, dili man unta schedule nako dire kay akong kina ko istorya karon, importante kay ni. Tamang-tama pud kay nako istorya karon. Nay akong isda dala asa man to? Tarate. Mukha ba mo ni isda nani? Oh, ate. Ibutan di oh. Oh, para na moy napay bugas. Okay, magdala ka, mubalik man ko dire. Kuan. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. Naay nagkontak sa ko Naay nagkontak sa ko ate. Taga Manolo. Kita man ako. Oh. Naay nagkontak. Mo to nga gihulat pa nako ang video sa CCTV sa pulis og sa fire. Ingon man siya na hingiin daw niya muna yung salaysay sa pulis kasi sabi mo di ba ang hinala niyo po amo niya ang na ganon. So ang gusto ko lang na itigil na siguro nato ang katong issue muna ha habang hindi pa dumating yung video kasi naghingi ay hindi man ako naghingi, gusto niya na mag-forward ng video patunay na yun nga ay hindi sinadya ng pinatay asawa mo about dun sa sinabi mo. Pero sa itigil muna natin yung issue tungkol doon.
Tingnan muna natin yung video na i-forward nila. Pero sa kaalaman po ng lahat, sa lahat ng mga viewers, ay hindi pa ako gumagawa ng kwento doon. Galing po mismo kay ate. So, siguro, emotional si ate, nasabi niya gano'n kasi dahil po ay nangyari sa kanyang asawa, yung sabi niya, sinunog. So, ano ko muna yung issue, stop muna ang issue, antayin ko muna, hindi sana ako magpunta kasi sabi ko sa live ko, antayin ko muna yung patunay na video na sabi nila, na saksi daw sila, na hindi daw sinadya na sinunog asawa mo. Pero gusto ko makarating din ito kay Rapi Tulfo para imbestigahan. Investigahan sana para Oh. malaman kung ano talaga ang totoo. Oh. Wala naman silang May video naman kinuha ko dun sa CCTV. Pero hindi kasi buo sir kasi dapat nung pagpunta ng asawa ko doon nag-live tag dapat binidyo dapat yung sa CCTV makuha dapat pero bakit ganun na ano sinimulan nila alas 9 na yata yun, alas 7, alas 8. Kasi gusto ko din sa bagay kung may video, di na natin alam kung i-editin. Ang video sir kaya ano sir. Ang video kasi naman huwag kayong magalit ha. Kasi ako bilang social media content creator, mag-edit ng video kahit putulin yung video pwede. Na ang ipalabas lang yung putulin lang yung video, yung tunay na nangyari, tanggalin. Ko talaga yung video sir kasi pumunta talaga ako doon. Kaya ang sabi, 'di ba sabi mo hindi ka Kala ko yun yung nag-chat na yung Margie Bernabe. ang sabi doon kasi ni ma'am, yung nag-chat sa akin, sabi niya, 'di ba sabi mo hindi ka nakadalo. Sabi niya nakadalo ka raw, sabi niya parang siya, yun ang sabi. Nakadalo talaga ako sa libing ng asawa. Libing. Yung lang pagkuha doon sa Manolo sir, bakit hindi ko maintindihan bakit kinuha nila na wala pa ako. Dapat intayin sana nila ako kasi ako nga ang complainant. Ikaw yung tagtungod. Opo, ako ang tagtungod. Oh. Kasi asawa ko siya sir. Dahil asawa mo. Malaman ko yung totoo doon sa Manolo sir. Ginalaw na pala nila. Kinuha na, tinawag na sa akin ng madaling araw ni sir tapos pagka umaga andun na sa Lauas. Tatabi ng bahay ni sir. Andun na siya. Binalot na. Binalot na siya sa bag block. Yung bag na itim. Opo. Binalot na siya kasi hindi Dapat inantay ka sana Kaya nga po. Hindi ba inantay yung suko? Yun na nga po dapat natitinawag nila ako kung bakit nagano'n ako dapat para makita ko yung may suko ba ron saka pulis na imbestiga. Wala talaga. Wala talaga sir. Kahit pamilya ng asawa mo hindi inantay. Hindi nga yung galing pa ako sa amo ko tapos yung asawa ng kapatid ng asawa ko nauna sila doon sa Lauas sinabihan sila agad na ipapalibing nga agad sir ipapalibing nga doon pa ako sa Manolo nag-imbestiga pa ako kung paano nangyari doon sir sinahanap nila ako sir kasi hindi ko nga pinahalam na pumunta ako sa Wari pero nalaman din nila na pumunta na ako sinikreto ko nga kasi nga iba talagang kutub ko sir. Bakit biglaan gano'n? Para sa akin naman din, kahit hindi ako dyan sa issue na yan, parang tama din yung sabi mo na bakit ginalaw. Ipapakita ko yung sunog sir ng asawa ko dito sa cellphone. Nandiyan na. Dito bro, hanapin ko na kasi mataas yung mga pang-upload ko. Kasi ako, Mukha niya sir. nagpakita mo sa akin ngayon, nagtaka ako bakit dapat sana, tama yung sabi mo na dapat inantay ka. Dapat inantay talaga ako sir kasi hindi ko maintindihan po Bakit hindi nila ako inantay? Ako nga Ipakita mo nga sa akin yung video para para maano. Kubra ko akong kubra dito, nasa sa motor. Bilin. Wala na sa TV. Ayan yung asawa ko sir, yung dati. Patingin. Kukunin ko pa yung video niya. Naka-learn mo kasi yun, naka-expire. So ito yung asawa mo. Yan, si Rami Aiko. Ito yung nasunog. So ito yung asawa niya. Yan po. Dapat ipaliwanag na sa akin. Parang mababa lang kasi akong tao, ginaganyan nila. So ito yung asawa ni ate, yung sinunog po. Yan po. Ano pangalan nito? Rami Aiko po. Rami Aiko. So ito yung asawa ni ate. So yung yung sunog pakita mo sa akin. Yan po. Hawakan muna anak siya natin ko. Kawawa talaga siya, kahit kayo makakita
Hawakan mo muna na hanapin kayo. Makapag-intay kayo, sir? Okay lang. Oh. Sa lahat po ng mga viewers ko dito, no. So si ate, hindi man natin talaga mapigilan siya na kung ano yung masabi niya, mabitiwan na salita. Eh siyempre nasasaktan din siya, biktima rin siya, di ba? At saka asawa niya. Tsaka itong yung nagkarga ng bata. Ito po yung anak nila. Oh. Oh, ayan oh. Ito, mag-asawa ka na kasi. Karga-karga. Sabi yung sipon. Magninong mo na, nagbunyag ha. Oh. Tapos itong bata naman na isa, ito yung anak sa asawa niya nauna. Sa lahat po ng mga pangalawa, sa lahat po ng mga viewers po, pa-share po kasi yung pag-share niyo po ay malaki pong tulong para na ding tumulong kayo sa aming mga tinutulungan, no. So si ate, ang problema ko ngayon ay itong bahay niya. Tulad ngayon ulan, nabasa nga kami eh. So tumutulo. So baka mabilihan natin to ng trapal, pang temporary muna habang wala pa pong pumansin sa video natin. Ang dami po nagtanong ng GCash. So may GCash po tayo dyan sa comment section po. Sa comment ninyo po, binabasa ko po lahat ng mga comment. So pakitag po kay Rapi Tulfo in action. Pasuyo na lang po kasi lahat ng mga nagko-comment sa vlog ko ay binabasa ko yan. Ang iba nire-replyan ko. May naghanap ng GCash, so nasa comment section po. So hinahanap pa ni ate yung katawan ng asawa niya, yung picture, yung sunog. Para makita natin lahat. So, anong ulam nyo kanina? Sardinas. Oh. Ang itlog, ubos na. Meron pa po. Dili hila ko no. Dili mag-ila. Anak, sa kuha. Tabangan na siya glamigan sa tingin. Dahil lang yun, sir. Okay lang. Soy, kape yan, Soy. Ano sabi mo tayo? Ano ba yun nasa? Sabi naman nung nag-chat sa akin, binigyan ka daw ng pera. Hindi rin sinabi niya magkano. 50 mil, sir. Yung panahon na hindi ko talaga kukunin yun kasi nga gusto ko talaga ng ano. Eh, blind kasi na, wala akong masabi nun, sir. Na may pinabasa sila sa akin, pero ang sabi lang ng sekretarya lang ang dumalo, hindi yung si sir ang pumunta. Na yun daw, sabi na hindi na daw ako manghihingi ng pera. Bakit ako manghihingi? Yung ba, sir, binayad ba na sa akin yung 50 Ilang taon ba asawa mo nagtrabaho sa kanila? 5 taon, sir. Walang beneficiary lahat. 5 taon, 50 mil. So, ibig sabihin, 10,000 ang tuig. 2018 siya nagsimula, sir. 2022 siya nawala. So, sa lahat ng panood dito ha, nasa gitna lang po ako. Wala akong kinampihan both side. So, gusto ko lang na malutas itong problema ni ate. Pero naimbestigahan man ka sa pulis to ang pagkahitabo. Yun nga ang sabi nila din, sir, na-investigahan dapat. Pinapakita nila ako dapat ganun. Kaya wala, sir. Wala silang katibayan na ano, pinakita sa akin. Pagpunta ko sa pulis doon sa Manolo, wala naman sila ano, umalis na lang kami, wala silang ano. Kahit yung bayaw ko, sir, pagpunta namin sa ano ba yun, sa quarry, hindi talaga siya wala, pero nandun kami sa quarry. Ano lang siya, ginaganon lang niya ako kasi hindi sa amin yun, baka Oo. kaya nga, ano, nahimik na lang kami na ganun ganyan. Pero ang kita ko talaga sa CCTV, inedit talaga. Pero ang gusto mong mangyari, maimbestigahan ka talaga. Yung para malinawan ako, sir. Para malinawan ka. Kahit 2 taon na yan, sir, kaya pa yun. Kasi marami kasi nagsasabi, sabi ng iba kasi advice dito sa video nyo, wag na daw halongkatin yung mga ano nangyari kasi may asawa ka naman daw ngayong bago. Nag-isip-isip na din ako, binabalansi ko. Siyempre, parang presko pa rin para sa'yo, di ba? Gusto ka talaga yun, sir, kasi dati ko pa gustong umano kasi wala lang talaga akong malapitan. Kasi
Kasi ang gulo ng isip ko noon dati. Kasi biglaan, kahit sinong asawa, sir, biglaan na hindi makapaniwala na ganun bigla patay asawa mo. Nasunog, tinawagan ka na nakasama, sunog sa dump truck. Di ba siya talaga, ay yung truck na yung nasunog, siya ang nagmamaniho nun. Opo, siyang nagmamaniho. Pero yun talaga yung truck, hindi talaga yun doon nakaparking. Nilapit talaga siya sa CCTV. Ano ba ang pag-imbestiga sa pulis? Siyempre may pulis pagdating doon. Ano ba ang sabi ng pulis? Sinadya talaga or aksidente? Sabi talaga nila, sir, aksidente daw. Anong klase na Kasi aksidente? ang sabi naman sa akin ni sir, yung ano, kung haya sa kumbana sa lawas, ang inyo ni sir, ang nagtuloy sa puwa ngayon na, ano daw, hindi dahil daw sa asawa ko na hindi naglalasing daw, sir. Hindi, sana ma-damage yung dump truck niya. Tapos sabi ko, paano nangyari yun, sir? Ano nga hindi naman kanya sinadya, aksidente man talaga. Bakit nasunog? Kung ang sasakyan nakapark Ang lang? puno sa kanya, sir, yung paglasing daw niya, yung natukod daw yung siko ng asawa ko dun sa serbato. Kaya daw na grounded. Paano mag-grounded, sir? Iwal hindi naka-andra, sir Ang sabi nila, habang tulog yung asawa mo, yung siko niya ay Nakaganyan kasi siya sa siko sa serbato. sa Manila, sir. Paano yung mga ka-off ang sasakyan? Ayun nga, iyon ang hindi ko nga maintindihan. Kahit Nag-grounded daw, sir. kahit idiin mo yung ito mekaniko ka man. Ito mekaniko kasi ito, pag ang serbato nakadiin, masunog ba? Silagi. Driver, sa driver ka makabalot. Butong piyos, pero di masunog. Oh, di ba? Oh. Pero bakit ganun, sir? Bakit Nagsimula ganun? pa talaga siya sa, sir, ang CCTV nakita ko, nagsimula siya sa helper side. Usok pa ang ulo, sir, usok pa. Pero dapat sa usok, sana siya yun. Pero kung palagay natin lasing yung asawa mo, nasa driver seat siya, kung magliyab yung apoy, kahit gaano ka kalasing, maramdaman mo yung init Kaya nga, sir, Init. Pag talsik na sa mga samin sa, sir, wala talagang tao na umanon ba na ganyan. Posible, no? Kasi ako bilang driver din ako Driver din ako ng sasakyan, pero pag ganyang aksidente, siguro kung may sasabog sa loob na, kung ano yung sasabog diyan, yun masunog yun, hindi ka makabantay. Pero pag ganyan, parang mababaw yung rason. Sir, kahit sino na nalaman nilang gano'n nangyari sa awak mo, sabi nila, ipaglaban mo yan, kawawa ka, hindi pwedeng gano'n na lagi na lang. Yun lang yung reason nila, serbato, nakadiin yung Yun lang siko na sabi ni tulog. sir sa akin na kinausap Makamata niya. sila kay kumuting kung si Bato ko kadiin. O siyempre, mag-serbato yun kung naka-on ng Gani. Ako nasubukan ko na, idiin ko yung kamay ko. Puputok ang piyos, pero hindi siya mag-apoy. Opo na, yung bago pumunta yung asawa ko dun sa Manolo, sir, lagi ako nag-monitor nun, tumatawag ako, pumunta doon. Tinawagan talaga siya ni sir na nandyan talaga ako sa gilid niya. Tinawagan siya nga, Daddy, punta ka na dito kasi na tayo kasi mainit na araw. E di sabi niya, nandito na si Bibot tsaka si Ilonggo kasama niya, sir, dalawa. Pero pagdating ng asawa ko doon, sir, wala ang dalawa kasama niya. Nung December 7, sir, December 7, 2021, December 7, bago na 2022, sir, no? Inutusan niya yung asawa ko pupunta ng Mirayon, papuntang Talakad yun, nagbiyahe ng balas, sir, pabuhangin. Tapos, pagbalik niya, sinabihan siya ni Busing na doon ka dumaan papuntang Bagong Taas kasi malapit doon sa Valencia. Ang sabi ng asawa ko, sir, ayaw ko dumaan doon, sir, kasi subida. Tapos yung kodo, sir, 2 kalahati pulgada na lang. Wala akong helper, sir. Sabi naman ni sir, ibangil mo yung ulo mo. Laon ni sir, sabi ni sir gano'n, ibangil daw yung ulo.
Una pag dating ng asawa ko doon sa ano yung pasok doon sa barracks ni Busing sir. Sabi niya, sinabihan niya ako na magpaalam sa kay Busing na aalis. Sana aalis na kami doon na hindi na siya mag-ano. Kasi nga, binantaan na siya. Nung time na sir na binantaan yung asawa ko sir, gusto ko ipa-blatter sir. Kasi binantaan niya asawa ko sir eh. Ang gusto naman ng asawa ko, ayaw niya kasi nga nandyan kami sa poder niya sir. Siyempre natakot niya. Pero kung ipa-blatter, hindi naman yan malalaman niya sir eh. Kung na-blatter yun, sigurado siya sir. Eh ako nga sana pupunta sa police station, hinawakan ako ng asawa ko kasi galit nga ako. Ay, may alitan na pala sila. Binantaan na niya na record sa cellphone pero hindi sinadya record yun sir sa cellphone. May Kusang may record siya. may banta na sa buhay ng asawa mo. Binantaan siya sir. Ang nagbanta? December 7. Sino nagbanta? Si sir. Yun. Di, binantaan na siya doon. Kahit sa record yun, hindi ko gawa-gawa yun. Tiningnan ko talaga sa record. Totoo talaga na binantaan niya. Pero yung mga sinasabi mo ate ha, ako labas ako dito ha. Yung mga sinasabi mo lahat about diyan sa amo ng asawa mo, pagharap ninyo sa husgado niyan, gagamitin mo 'yan. So halimbawa man kung lalapit ka sa isang malaking lahat sabihin mo na lahat doon. Kung may totoo, halimbawa si Rapi Tulfo ang pa-share po guys ha para makarating ni Rapi Tulfo po. Salamat po. Kung makarating man itong video kay Rapi Tulfo, doon sasabihin mo lahat. Kasi palagay ko para makarating ito kasi ang dami pong nagtag kay Rapi Tulfo ngayon dahil sa video nyo. Naawa sila eh. So sabihin mo lahat na ngayon ko lang nalaman nga sabi mo ngayon may banta na pala sa buhay ng asawa mo. Binantaan siya nun sir, tapos kaya pala sinabi ng asawa ko na aalis na sa magpaalam siya bago matapos ang December bagong taon. Hinantay lang namin yung bonus ni sir pero wala siyang binigay. Kung nagdududa na talaga ako sir kami nun na natinga namin sir baka pagikan sa iyang pagbanta ni Busing, nagmabait na si Busing ng simula January hanggang March. Nagmabait na talaga siya. Yung pagkalaman kong pagkamatay niya, yun na pala yun, nagmabait siya sa amin. Pero may pala yun, may plano na sila na ganun ang mangyari. Bakit biglaan, sir? Hindi ko maintindihan bakit biglaan nila na ganun yung asawa ko. Wala na siyang buhay. Grabe. Sabi na na wag mong pauwiin si may nagkwento sa amin ni Sir ni Olivar. Sabi niya, wag mong pauwiin si Rami kasi mapahamak lang yan. Hindi nga pinapauwi sir pero napahamak naman. Anong oras yun nangyari te? 1:30 yata yun sir. Gabi? Kadlaw na mga alauna. Kadlawon. Sa 19. Kadlaw na bago mag-19. Wala ba siyang pahinante yung asawa mo? Wala yung helper sir? Bang bata? Wala talagang sponsor, walang helper yun. Wala siyang Kaya pala pahinante. hindi na kami pinapasama ni sir sa truck. Kami sumasama dati sa dump truck sir. Ano bang karga ng asawa mo sa truck? Lime. Limestone? Limestone. Yung lupa. Pang piling. Sa daanan sir ba? Pang tambak para hindi magputik. Grabe, trabaho siya hanggang alaunan gabi. Hindi. Kasi nga, yung pagpunta niya sa sir, sa Manolo, kukunin na niya ang gamit niya sir, sa lahat ng gamit niya sa dump truck sir. Kaya nga, yun ang siya nanawa na tumawag siya sa akin na gano'n. Sabi niya, hindi mo na ako makakauwi ng maaga. Kasi daw, may birthday daw si Sir Marjon doon. Birthday daw niya sir, si Sir Chief Marjon. Tapos ngayon, doon lang kayo Tapos ngayon, sabi niya, wag ka munang umuwi Ram, kasi kakain ka muna ng panihapon sir. Kakain daw muna siya. Sabi naman ng asawa ko, sunod-sunuran kasi yun. Sabi niya, Chip man tawag niya kay sir. Tapos, pagka bandang kuwan, sinabihan din niya nga, iinom ba siya o hindi. Kasi kung ay uuwi ba siya kung hindi sir. Sabi niya, kung uuwi ka, hindi kita painumin. Pero kung uuwi ka, pero kung hindi ka uuwi, iinom tayo. Sabi niya. Hindi yun. Hindi naman katanggi asawa ko sir kasi nga si Chief Marjon magkasundo sila nun.
Hindi nga siya pinauwi sir, pero wala naman talaga. Nakita talaga sa video na may nag-inuman sila tapos na merong ban na parking doon. So dapat sana yung yung pagkamatay ng asawa mo, dapat sana yun anong tawag doon? Tingnan kung ano yung sanhi, yung Yun nga sir, dapat nandun ako pag-iistiga ng suko ba, makita. Kahit sa sa mga suko, makita mo talaga yun, nandun kung yung pinalo ba, sinaksak ba, binaril. dapat yun ang gusto ko. Hindi ko maintindihan yun, gusto ko maliwanagan ako. Kasi hindi ko nga alam kung bakit ganun nangyari, ganito, ganyan. Kahit yung bayaw ko sir, sabi niya ang bait pa naman yung taong yun. Pero bakit? Pag nalaman nila na ganun nangyari, umiyak sila yung kapatid ko, grabing iyak nun. Kasi mabait kasi yun sir. Hindi yun basta-basta na kahit ano yun, inaapi ni sir, ginaganon siya. Hindi yun umiimik. Na siya, agrabyado lagi. Nung binantaan yung asawa mo, ano bang kasalanan niyo dati? Ayun lang, yun yung party sa sa, doon siya padaanin sa, Bagong Taas, sir. Ano ba Pero sabi? bakit ang ganon yung niya na padaanin? Sabi naman ng asawa ko, hindi talaga ako dadaan doon, sir, kasi nga, subida. Oh. Paano kung mairlakan daw siya, sir? Wala nga siyang helper. Ano bang klaseng banta yun nung unang banta? Anong klaseng Then, banta? gate na niya nga kuwan. Pat yun niya. Nasa record. Tingnan na, dinahadlok ba ito kumbana, sir? Oh. Kaya ignan niya nga pat yun. Oh. Panisulti na sa kumbana. Di pa minawa sa dakong record, sir. Oh. Tinawag yun. Muto kumbana nga magdesisyon din siya nga muhawa. Mutong siguro dito sa Manolo, sir, gipahatid ni Busing yung dump truck doon. Kasi sira na yung differential. Pinahatid niya doon para repairun ni Chief Margin kasi yun mekaniko. Di repairun niya. Pero pinahatid nga lang doon. Bakit gano'n nangyari? Hindi na nakakauwi. Pero imposible kayo, sir. Kung aksidente lang, sir, bakit yung mga gamit niya nasa labas? Nasa labas na, nandun yung gasol, sir. Kung aksidente lang, hindi na yun dapat mailabas yung mga gamit. Kasi yung nandun yun sa front seat, sir, Dala-dala niya yung mga gamit niya. Yung bag niya, sir, yung gasol, sir, nandun. Nandun na, dala niya yun. Pero bakit nasa labas, hindi nakasama sa sunod, sir? Buo pa talaga yung Buo pa yung niya, sir. Nakaganon siya sa sa pag niya sa kita ko nakaganyan. Tumutulog pa nga yung mga niya. Yung oil sa lawas niya. Usa asa dapat ang sunog ni describe dito ang sunog niya pinaka ng itom na jud ba? Ang diri niya siyang ulo, sir. Tingag murag clay bitaw nga ganana, sir. Kuan pero maklaro pag gid nimo, sir, kayang mata ga dila ang isa. Klaro nimo pa Ang tiyan niya hindi mubut sabog. Hindi sumabog. Oo pa. Ang likod niya, Ang likod niya nakatinghaya kasi siya, sir. so yung likod wala nasunog. Wala, hindi na nila pinano kasi nakapasok na kasi Pwede pa yun in-embalmer. Yun nga ang sabi, sa pagdating ko doon, sinabihan ako agad ng balsamar na daw, na hindi na daw pwedeng ibalsamar. Bakit ganun hindi pwede? Wala na daw ko nung ugat, sir. Wala na yung mga ugat kasi sunog. Pero meron pa yun, sir, kasi buo nga siya nga tao, hindi pa nga naging hindi pa nga pudpud. Ano ba siya naka-short o naka-pantalon? Nakapantalon siya ng itim, pero dito na lang ang natira. Yung dito na lang niya, hindi nasunog. Yun lang, hindi nasunog, sir. At yung mga kasama niya, taga doon, sir, sabi niya, lumaban kasi napayak talaga sila sa Ano sabi ng mga kasama niya? Sabi nga nila, ilaban mo yan, wag kang sabi ko, sige, ilaban ko to, tulungan niyo ako mahirap lang din kasi sila, sir, nagtatrabaho lang yun kay sir. So nung nangyari yun, nung kumampi sa Sabi nila, tulungan daw nila ako, pero natakot naman kasi ako kasi nga sila nandun kayo nagtatrabaho ko, sir, baka hindi ko alam. Yung isa nga, sir, na nang kwento sa akin yung isang kasama niya, mahirap kasi nakabidyo pala. Huwag mo na banggitin ang pangalan. Sinabihan niya na sa sobrang kalasingan niya, sinabihan ni sir na baka gusto mong isunod kita kirami. Yun ang sabi. Yung isa namang lalaki na sinabihan ng ganun, sinabi niya sa akin din na ganun. Na hindi talaga siya magkapiniwala na aksidente ang nangyari. Bakit biglaan, sir? Bakit biglaan na ganun ang nangyari? Pastilan. Hindi ko may panawanay kung bakit ganun.
Kasi kahit sinong asawa, sir, kaya paglaban yan. Asawa nila yun eh, namatayan. Oh. Tapos kinawawa pa, nasunog pa. Mm. Posible. Dapat sana may tumulong sa inyo doon na yung ano ba, na para ma-resolve yung kaso. Pupunta sana ako doon sa power of attorney sa Valencia. Pero mayroong kasamahan nila nagsabi sa akin na huwag kang lumapit doon sa power of attorney. Ka-alyansa ni Sir yun. Oh. Oh. Nagkumangod nag-donate sa iglesia. So, tagan sila ko. Pastilan. Kailangan ako ang simbahan. Kasi Kahit sinong babae, sir, ginanyan, mahirap talaga sitwasyon kung gano'n. kasi meron din nagko-comment doon na Yung margin na nabasa ko bila ni tindira ni Bossing yan. Ay yung ginagalit ko sa kanya, yung ganyan na magsalita ng ganyan, bago pa yan siya kay sir. Kami 5 taon na. oh, Sabi niya ganito, ganyan. Wala siyang alam. Kami, may alam kami. Hindi lang namin ano. Kasi mahirap naman magbintang ng ano. Yan. yung nag-chat sa akin, hindi ko man din kilala kasi yun. Ni-replyan ko lang. Nasaan siya, sir? Daga Manolo? Oh, silingan daw doon sa amo niya. Sabihin yan sa amin. Oh, kasi ang sabi, Manolo, mga taga Manolo. oh, kasi sabi ko sa kanya, ma'am, labas ako diyan. Kasawa. Kasi vlogger lang po ako. Kasi ang pakay ko naman kay ate dito sa inyo, na hindi naman ang pakay ko ay para idiin sila. So, Pero sir, ito na talaga yung panalangin ng Diyos na salamat nakapunta kayo dito. Kasi noon Para- ko pa hiniling sa Diyos na sana makakita ako ng kagaya ni Rapi Tulfo na mairating ang mensahe ko. oh, ito, narinig niyo po. Tulungan natin si ate na makarating kay Rapi Tulfo, no? Sa lahat pong makapanood nito, bawat isa, sana i-share niyo po, itag niyo po para matulungan natin si ate. Kasi palagay na natin si ate nag-asawa na, ipangalawang asawa. Sabi ninyo ay wag na ungkatin yung kung ano nangyari sa buhay niya. Para sa kanya naman ay sobrang presko pa po ang yung nangyari. Bago pa. Sana maintindihan din natin si ate. Kawawa kasi yung buhay niya tulad ngayon. Yun nga, nakita niyo yung sitwasyon ni ate. So gusto lang niya mabigyan ng hustisya. Siyempre, nag-emosyon si ate dahil po sa nangyari sa buhay niya. So wag na nating kung mag-comment man tayo, so Huwag ako sigaan sabi niya. oh, Huwag lang ako sigaan kasi nga, oh, kahit sa kanila nangyari yun, hindi nila Oh. kayang ano yun, hindi ka papayag na oh, basta-basta agrabyaduhon na lang kahit mayaman pa yan. lagay natin yung mga nagko-comment ng bad. So lagay natin yung buhay mo, sila yung mag-ano, di ba? Ganun. Kahit Oo. ibalik ko sa kanila, yung asawa na sino, ayun, ano kayang gagawin nila? Oo. Hindi sila titigil. Gagawa talaga sila ng paraan na sino makakatulong sa kanila para mabigyan ng hustisya. Hindi ka sila masaktan, di ba? Kasi masimple, namatayan ka eh. Kaya, Alangan tatawa ka lang. kaya nga, Namatayan ka kasi. So para sa akin, sakit din. Yan, wag ka mag-alala, te, sana mapansin ito. Kasi nakita ko sa mga comment ngayon, puro hashtag Rapi Tulfo. So sana nakakatulong nga. sana ay kung sino man yung manood nito ay may mga connection kayong mga mailapit natin kay Rapi Tulfo. Sana i-share nyo po kung sino yung dapat pasahan nyo sa video. Pakitulungan po natin si ate para matulungan natin. Si ate kasi nag-asawa na pangalawa, pero ginawa niya mag-asawa agad dahil po ay wala siyang katuwang sa buhay. Sino yung bubuhay sa kanila? Ito agad ng kasama sa buhay. Kinuha agad sa atin yung kasama. Pero te, tama naman yung advice ng mga ano na, tama na yung anak ha. Ilang buwan na yung tiyan mo? 6, 4, Tatlo pa. 3. Tapos yung bata, 6. Tama na yan ha. So wag na magbuntis-buntis kasi kawawa yung mga anak mo tulad ngayon. Nahirapan kayo sa kain. Buti na andito kami na pabalik-balik. So wag kang mag-alala, yung bigas diyan, dadagdagan ko yan. Baka babalik ako bukas or ano, basta. Kasi inantay ko lang yung video. Kasi sabi niya may ipatunay. Hindi pa, kailan, kagabi mo pa nag-live ka, no? Kasi may video daw siya ipasa. Kasi may pinuntahan daw siya. Kasi ano ba yun na wala na daw, dinilit. So pupunta daw siya. Talaga na yun sa pulis. Oo. Kasi wala na doon, na-delete na doon sa CCTV nito. Sabi din niya na maghingi daw siya ng salaysay daw sa pulis. I-forward sa akin. So yun lang inaantay ko para malinawan ang lahat. Pero, Kita din yan sa video kung ano yun. oo. Kita yun sa... Kasi itong video na to kasi para bang
issue kasi Yung ito. sa CCTV nga video, ginanap mo yung video nila na may magsisend sa'yo. Pero yung video na kuha ko, ganun din yun eh. Ganun din. Ano, putol. Yung video nun. Ano lang, sinagsimula mga, hindi klaro talaga sir ang ano video sir. Hindi ko maintindihan yun. Makita mo, marinig mo yung boses ko doon, tsaka boses ng kapatid ko. Ganun sir. Kasi may video daw din sila na nandun yung kapatid. Ano ba yun? Kapatid niya o bayaw? Kami, ako, Mayroon daw silang video na kasama daw yung bayaw ba yun? Parang ganun? pumunta kami doon, kasama ko yung bayaw ko tsaka kapatid ko. Kasi ayaw talaga sumama ng bayaw ko. Sabi ko, samahin na lang ako, please na. Kasi ano, gusto ko malaman yung totoo kung bakit gano'n, ganyan. Oh. Tingnan namin yung ano sir, yung dump truck, hindi lahat sa Ano, side sir. ano lang nasunog doon sa... Yung mabitak lang sa amin lang, pero hindi lahat. Ang alam ko noon sinunog muna ng ano bago ano sila ng... Pero ano talaga? Nakita ko yung tao ni Sir doon, Sir Marjon, Sir Chim. Isang tao na dilab na yung apoy. Busang buhos siya sa ano, isang baldi na gano'n. Kahit anong buhos siya, hindi na talaga. Pero ang... Grabe na ang... Ano palagay mo doon, te? Pinatay muna bago nilagay? Ang ano ko talaga, ano, sa baba pa lang, tinira na talaga yung... Tapos nilagay sa truck? O tapos, bakit pagpunta ka rin, nakaganyan kasi yung paa niya sa sir eh. Kung ano lang siya, kung lagay natin aksidente sir, bakit naka-open yung pinto tapos nakabita yung paa niya sir. Kabita yung paa? Hindi siya nakaayos. Ah. Grabe no? Tapos nung ano sir, yung nakita sa camera, sa CCTV sir, nakita ko talaga asawa ko papunta siya sa dump truck sir. Pero, hindi pa siya umakyat sa dump truck sir. Pero hindi na namin nakita yung pag-akyat niya sir. Promise sir. Huh? Hindi na namin nakita yung pag-akyat niya. Ang ano nakita? Yung pagpaakyat niya sa dump truck, hindi na namin nakita. Pero ibig sabihin, klaro para sa CCTV kung mag-akyat ka, magbaba. Opo, makita. Yun kasi malapit sa CCTV yung dump truck, sir. Ano nakita niyo sa CCTV? Yung Yung asawa ko, papunta na siya sa dump truck kasi matutulog na yun. Hindi pa lasing, sir. Hindi pa lasing. Kahit yung bayaw ko nakakita. I mean, pag akyat niya sa dump truck, nakita sa video. Ganito, pagpunta pa lang niya sa dump truck, binuksan niya yung pinto. Oh, Pero hindi pa siya umakyat. oh, Pumunta pa siya dito sa gilid na hindi na nakita sa camera. oh. Umihi yun. Ganon, umiihi kasi yun pag ikan sa... May CCTV pala nakatutok. Oh, meron. May- Malapit lang kasi yung dump truck tsaka CCTV. Ang pagkakuha talaga ganito lang. Pero nung nasunog na, hindi nakuha. Yung nakuha yung pagsunog pero hindi lang nga nakita yung tao na buhay pa siya sa hindi pa nakita. Ibig mo sabihin, nung binuksan yung pinto ng dump truck, kuhang-kuha sa CCTV. Opo, Tapos- nakita talaga. Tapos gumilid siya. Tapos hindi na nakita yung umakyat na siya sa dump truck, sir. Ay, Yung put. pagpunta pero binuksan niya yung pinto ng dump truck pero hindi pa siya umakyat. Makikita kasi yun kasi sa amin, sir. Tapos dyan yung CCTV, sir. Malapit lang. Ay, mali. Makita talaga. Naku, Ang alam ko parang inedit na lang nila, kinating eh. kasi kung ako, Inakyat na lang nila, inakyat na lang yung asawa ko rin sa kasi kung nakita siya sa CCTV pagbukas ng pinto ng dump truck, tapos hindi siya tumuloy umakyat, may inano siya sa gilid. Pero pag Umihi yun, sir, kasi hindi pa nga siya umakyat eh. Dito kasi, ulo lang kasi ang nakita sa dump truck. Tatlong dump truck yun, sir, naglinya. Dito ang dump truck sa asawa ko. Dito ang dump truck ni Ilonggo. Doon ang dump truck ni Bipot. ito na malinaw na yung maintindihan ko na. Pagbukas niya ng pinto sa dump truck, nakuha kitang-kita sa Kita, CCTV. sir, talaga. Kahit makita So, mo yan. hindi siya umakyat agad, gumilid muna siya kung may kinuha siyang bagay, O, kung may kinuha ba siya doon sa may gilid na hindi kuha sa kamera. yung hindi makuha sa kamera. So, ngayon, pagka yung nangyari na, ay hindi na nakuha ng CCTV. Hindi na nakita yung pag-akyat niya. Paano? Yung pag-akyat niya, paano? Dapat sana makuha yon. Dapat makuha talaga yun. Ay, Dapat yun. kumpletong video yun. Yun, malinaw-linaw na. Yan. Yun ang hindi ko nga maintindihan eh. Kaya pala parang nalito ka na gusto mo hustisya. Ganun. Dahil, yun yan, Nakakaduda talaga yung
Kadumal-dumal. Saan yung pag-akyat niya? O, no? Sa ano, diyan sa... Di ba, ang tanong doon, saan yung Oo, video sa kaya- pag-akyat niya? Saan nga yung pag-akyat niya? Bakit hindi siya makita? Oo, posible naman. Sa una, nakita pa sa CCTV, nagbukas sa pinto. Kita yung Ang tanong ngayon, Di ba siya makita? saan yung, di ba, pagbukas niya, hindi muna siya umakyat. Yan, nakita sa CCTV, sunog na. Saan yung kuha sa CCTV na pag-akyat na? Wala. Wala na. Yun ang Nakita na lang dahil malaking... yung nagsimula sa helper side na umusok na sir. Doon nagsimula sa driver side. Umusok na. So doon pala, parang doon ka pala Pero parang parang makita mo doon sa camera, parang may flashlight doon sa ilalim ng dump truck. bakit? Basta makita mo yun sa may CCTV. Parang nakita kasi akong may parang nag-flashlight doon sa ilalim sir. Kabay, mag-umapang. Wala. Pero malaking questionable yan, no? Kasi Questionable talaga yun sir. kasi sabi mo na binuksan niya yung pinto ng dump truck. Buksan talaga. Tapos Kahit hindi- yung bayaw ko nakakita. Tapos hindi mo na siya umakyat. Tapos maya kunti, sunog na ang truck. Tapos saan yung kuha ng video sa CCTV na yung pag-akyat niya? Yung pag-akyat nga niya, bakit pag-akyat niya, ganun din siya sa driver side, hindi na pumunta sa backseat. Alam ko nung, kilala ko talaga yung asawa ko, pag uminom yun kunti lang, tsaka matulog yun sa backseat. Manglock pa yun sa pinto, sir. Pag-lock pa na siya. Simple lang. Grabe, no? Talagang kaduda-duda. Para sa akin naman, parang kaduda-duda naman talaga. Kasi sabi mo, yun nga, saan yung kuha ng CCTV nung pag-akyat? Ikaw sa na, Loy, para di mo ilang. Grabe, no? Ulan. Ambon. So, grabe, no? So, yan mo, te. Hindi natutulog ang Diyos. Makakuha ka rin ng hustisya. So, sa lahat po ng mga viewers, no, wag na natin po husgahan si ate. Kasi hindi naman po tayo ang... kasi si ate, namatay ng asawa eh. So, palagay natin sa inyo po nangyari yon. O, baka mas mahigit pa sa reaction ni ate, yung gagawin ninyo. So, wag na nating husgahan kung ano yung mga sinasabi ni ate. Pero ate, klaro lang ha, labas ako dyan ha. Ini-interview ka lang kita, pero gusto mo talagang magbigyan ng hostisya para sa asawa mo. Pero ang point ko dito, te, yung pakay ko talaga ay matulungan ka dito sa kalagayan mo. Hindi ako nagpunta dito para iipitin ko yung kalaban nyo sa kabila. So sana ay walang mangyari na anomalya dito sa video na ginawa natin. Ang sa akin lang ay matulungan ka. Gusto ka rin na mabigyan ng hostisya. Oh. So sa lahat po ng yun nga nakapanood na taga Bukidnon, so please lang po ay respetuhin natin kung ano man yung hinanaing ni ate. Kasi siya po ang ano dito biktima. Kasi yung asawa niya, ay siyempre asawa niya masasaktan siya. Nasa ano pa rin, masakit pa si dibdib niya kasi presko pa yung nangyari. So hayaan mo ate, ay hindi pa natutulog ang Diyos. Pagpasa Diyos ko nga. Oh, tulad ngayon, hindi mo inasahan na dumating kami. Kaya nga, noon, Oh. humiling kasi ako noon pagkamatay niya. Sana hindi natutulog ang Diyos. Makikita niya lahat ng nangyari sa asawa ko. Yan lang. Parang yung, siguro yun na yung dinig na kayo. Oh. Na matulungan, mapunta na ko dito. Na, salamat po sa among silingan niya. Itabangan po ko nila ngayon na. Bujog po nagdahom sir na. Mga mo diri. So si ate kasi tulad ngayon may utang pa si tindahan dahil po sa pagkain. So mga 2,000 mahigit utang mo na. Ano dito 1.5 tapos 1 dito. So 2,700. So hanapan natin ng paraan yan na mabayaran yan. So hayaan mo te, pag may mag-sponsor sa iyo te na biglaan, so bili tayo ng sako-sakong bigas. Ha? So sa lahat pong gusto mag-send ng GCash no para sa kanila. Kasi gusto ko dadaan dito para ako na mismo mamili. Kasi si ate wala man may GCash ka pa te? Wala. Yung asawa ko may G. Ang asawa mo. So mas maganda yung sa akin ka para mai-video ko rin patunay ba. So ang GCash ang GCash number ko po nasa comment section lang. Kung mag-comment kayo, makikita po niya doon, nakapin po yung GCash ko. Ay para sa kanila din 'yan kasi gusto ko mabilihan sila. Gusto ko naman ay yung bahay ninyo te ay palitan ng yero 'yan. So kasi kung
sa bagay, kung may mag-sponsor talaga buo, pues, maganda sana. Eh, ito, kaninong bahay ba talaga to? Ano sa father nila. At saka ate, wag ka munang, di ba sabi mo, uwi ka ng Bukidnon, wag muna. Alam mo na, Abukid ng Cagayan. Cagayan. Wag ka munang umuwi ha. Dito ka na muna, wag ka nang umuwi. Hindi ka tayo makapahamak. Ano na lang, kung makikoordinate ka muna sa ano dito te. Bibihira lang ata mo makakawag isda dito no. Opo. Asa makahiwa ano mas luyo? Oh. O kanang baka nang hiluin na. Usa paksiw na nimo. O yan mo te kay maning kamot ko para ano makuan mo diri. Pag may sponsor bili ako ng maraming sako-sako bigas para matagalan na. So yan po yung lutuan nila oh ayan. Wala mo yung kuryente dre. Nag-flying na media sa Pila po bayad nimo? 110. 110. Itin dia just gawa sa wa misuwa lagi. Ay pundar na. So yun yung ubuan oh. Putik na siya dito oh. So yung bubong nila oh. Uli na ko tusod taga ina sa turo naging balik. Ayan, para na isda mo paksiw na nana. Ayan. Para na mo sudan. Basi makabalik di ko ugma. Daghan pa imong grocery. Mga nodas, tinapait ko. Punan na to na sunod adlaw. Wala siguro, kung hindi siguro kayo na ano tunto namin te, wala dito may makaon ba. So yan oh, yung mga nagko-comment dito sa video na trapal po, magbili ng trapal kasi kung lagyan po natin ng trapal eh diyan natitirang daga, lahat diyan na lahat. Oh, ha? Ay ahas. Oh, sino yung sabi may ahas? Ay nay bitin na ako. Ay. Kulang ikaw gagmay noon. Gitagaan na daw ni dito. Gitagaan na trapal diri Nya. Wala gitrabaho sa bana. Yun lang. Ayan daw sabi ng mga kapitbahay po, ang dami po ng ahas diyan sa taas, yung ahas na pula ang buntot. Laka. Puta na ko si ate. Te. Daghan ni kining bitin sa atap nimo. Itong niagi ay ang gikan sa babaw tong bitin nga pula. Ay udto. Oo. Nagdiha ra ba din gidagan siya padulong wa naman namo nakita basing gilusot dito. Ang daghan mo gugay ko sa taas o kanang Buga ni kay katong diring balay nga gibungkag halas gyapon to nga ni pundak sa ila dira ang yellow color. yellow color. Oh, dira sa apot gyapon ni bagsak sa ila dako-dako na. Alaka. Tama gyapon halas dira no kita ang gagmay pula color. Udto ra Wala bala. ni suksok sa ambot wala na namo. Dito ang ahas nagsuksok. Oh, dira gamay nga halas. Siyempre, baka dyan sa damitan nyo, baka may ahas dyan. Daw na sir sila pa to. Laka. Wala din sila lagay ng damit, oh. Ayan, oh. Kahoy lang po nilagay ng damit, oh. Ayan. Yan po lagay ng damit nila, oh. Doon, tulo naman, butangan sa nina, oh. Sira na kasi doon, oh. Naku, Diyos ko. May mga bitin, din si mong balay di ay. Na. Oh, may ahas talaga dito kasi nakita niyo po yung bubong nila ate, oh. Ala, lata na pala to. Oh. Lata na pala yung bubong, ayan, oh. So yung nung nakaraan daw may ahas daw dito na ano pula daw ang buntot. So yung ano yun eh, yung udto-udto. So yan lang po yung bahay nila. Ayan. Buti may gripos na dito, oh. Yan, oh. Yan, oh. Tapos malapit ito sa kumpanya ng ano, Uniprote, yung sagingan, Uniprote.
Dito po sila humihingi ng saging pag tuwing may ang tawag dito, mag-harvest, yung mga reject ay hinihingi po nila para ilaga para may makain po sila. So ayan, ang problema nga nila ate, itong lupa dito, sabi baka hindi na pwede sila magbahay dito. So maghanap pa tayo dito kung saan sila ilipat, pero saka na kung may budget na dito sa kanila pabahay. So sana ay mapansin po ito ng mga yung mababait na sponsor natin, no. Yan, no. Mag-shoutout muna tayo, no. Shoutout pala kay Ate Rupina from Hawaii, Bisdak ng Amerika from US, Lulu Woods from US, Ma'am Charlene Sorio from Singapore ata, Ma'am Ridjo from US din, kay Ate Tucker from US, kay Gina Jackie from US, Ate Helen from US din, si Gata Tahong US din ata. So shoutout po. So ito nga, basa kami sa ulan kasi galing po kami doon sa kabilang vlog. Ito nabasa ko sa ulan, no. Basang-basa ang damit namin kasi yung sasakyan po natin ay nasa shop pa po. So kailangan ko pa maghanap ng budget doon. Medyo malaki-laki kasi palitan ang transmission. So habang sira yung sasakyan ay nagmotor-motor muna kami. Kasi masama yung panahon ngayon, no. Grabe. So wag niyo kalimutan guys, nakiusap ako sa inyong lahat. Wag lang isang video panoorin niyo, at yung mga vlogger na kasamahan ko sa Team Butiti, katulad nila GP Bintong TV, yan po yung channel sa YouTube. Si Pamaybay TV, si Dilos Ama TV, at GC Vlog, G Morins TV, si Small Butiti, Ohaha TV, Dabing ng Davao, sila Pranuli, si Glenn Irap TV guys. Ayan, yun yung Vice President ng Team Butiti, no. At si Ate Josephine Estrada. So sana suportahan po natin. Si Donski Gas TV, shoutout po. Si Boy Maas Official, Boy Balod, Boy Tisoy, Donski Gas TV. Ayan, support po natin kung sino may yung binibanggit ko ng vlogger, support po natin. Kasi mga mabait po sila. Kung sino yung gustong tumingin ng mga horror, si Donski Gas TV po, panoorin niyo po ang channel niya. At yung yung page natin, kung sino yung mag-contact sa akin, Butiti Official po yung page natin sa Facebook, Butiti Official. Yung bagong page din natin isa, Butiti TV po. Sana ay i-follow niyo po. So maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. Si ate, malaki po ang problema yan ngayon dahil po ay gusto niya magkaroon ng hustisya nung pagkamatay ng kanyang asawa. So sana magkaroon ng hustisya. Kasi sa akin naman ay ramdam ko din yung paghirap ni ate. Kasi maaga po siyang naiwanan ng kanyang asawa na hindi niya maintindihan kung paano namatay. Yun nga, sabi niya kanina, nakita pa sa CCTV pagbukas ng pinto ng sasakyan. At yung pag-akyat na ay hindi na nakita. Nakita na ng CCTV, sunog na. So parang naputol yung video sa CCTV. Pero ito announce ko lang, labas ako sa issue na yan. Ang pakay ko lang talaga dito ay matulungan si ate. Siyempre si ate hindi natin mapigilan na nag-emosyon na siya. Gusto niya i-share kung ano yung nangyari sa buhay niya. So labas ako sa issue na yan. So sana hindi ako yung binabanggit ni ate. Kasi ako vlogger lang po ako, tumutulong. Sana po ay matulungan natin sila, 'di ba? Kasi kawawa. Nakita nyo naman yung dingding nila ate, puro sa niyog, balat ng niyog. Yung bubong talagang bulok na. May mga ahas na sa bubong. So yun lang guys, at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So kasama natin si Small Butiti, si Ohaha TV, o si Surikbot, yung anak ni Pamaybay TV, no. So maraming salamat talaga. Hindi na kami magtagal kasi hapon na dili namin magdugay kay kuan man. Kay gabi na. Sige sir, salamat tayo sir. Yan sa may masulti ni ma. Maraming salamat po sa nagbigay ng grasya. Ayan. Maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta. So please subscribe po ng ating YouTube channel at i-share po, kasi kung isang share niyo po ay parang tumulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin. Wag po kayo mag-alala, may episode 4 pa ito. Ito episode 3 ngayon. So sana ay itag niyo po si Rapi Tulfo. Gusto ni ate may hustisya nung pagkamatay ng kanyang asawa. Hustisya po ang hinanap niya.
para malinawan na po siya sa mga pangyayari. So yun lang guys, at magandang hapon, at sana ay hindi kayo magsawa magsuporta sa aking YouTube channel. So ay uwi na kami. Site, bye-bye te. Sir, maraming salamat. Sige po. Okay ra siya, sir. Sa dalawang taon na makuha ni Rafi, no? Ay okay ra na kahit ilang taon pa yan. Presko pa naman yun. Site ha. Sige, sir. So Salamat mag-ingat, kayo, balik sir. ako dire. Oh. Opo. So yung bahay ni ate, tinirahan na po ng ahas. So, nakita nyo naman, bulok na bulok talaga yung ano niya. Ayun o. Ayun o. Bahay ni ate. So uwi na kami, basa na kami sa ulan.